Punta po tayo sa sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 11. 1 Peter, 1 Peter. Ang sabi niya po dito, sa verse 5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno na iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang nagbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalulhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Holy Spirit, pangunahan niyo po ako, Panginoon, sa gabing ito. Kung ano man po, Lord, yung mensahe ng Panginoon, hayaan mo po na kayo, yung tinig niyo po, Lord, yung marinig namin, Panginoon. And I pray, Lord, na kung ano man po, Lord, yung mensahe mo sa amin ngayong gabi, Panginoon. I pray na maitanim po ito sa aming mga puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Naway, Lord God, maisabuhay namin ang mga ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Kayo na po yung bahala sa akin. Pangunahan niyo ako, Holy Spirit. Kayo po yung magsasalita, Panginoon. Kayo po yung maririnig namin, Lord God. Thank you, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Balik po tayo sa chapter 5 po. Sabi dito, no, yung kayo namang mga kabataan, ito yung paalala sa atin, no, na yung mga kabataan ay magpasakop sa mga elders, sa mga pastors, sa mga pinuno ng mga iglesia. Yung kababaan loob dapat ay nasa atin dahil ang sabi nga, nasusulat nga na sinasaway ng Diyos yung mapagmataas. Ngunit kinalulugdan niya, pinagpapala niya yung mga may mabababang kalooban. So yung Panginoon, no, patuloy siyang nagmamalasakit sa atin, no. Hindi siya, ayaw niya yung mga taong mapagmataas, ayaw niya yung mga taong mapanlait. Kaya ang nais ng Panginoon, tayo ay magpasakop sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan dahil siya lang naman yung Diyos natin na nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Kaya ayun lang po, sabi magpasakop tayo, patuloy tayo magpasakop sa mga pinuno na iglesia, sa ating mga pastors, na naway na kung ano man Lord God, kung ano man yung nais ng mga pastors natin, kung ano man yung gusto nilang implement sa church, as tayong mga members, mga leaders ay patuloy na sumunod lang sa kanila. Kasi yun ang nais ng Panginoon, yung magpasakop tayo doon sa mga nasa taas natin, yung mga leaders natin, mga iglesia natin, ay yung mga pinuno na iglesia. Kaya ito magpakumbaba tayong lahat, yung let us humble ourselves, no, kasi yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi niya, magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil sabi niya, pakitaas po sa 6. Sabi niya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Dito, no, magpasakop lang tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan niya. Kasi pagdating ng araw,
in His perfect time, yung lahat ng pangailangan natin, lahat ng nais natin, lahat ng gusto natin ay ipagkakalob ng Panginoon sa atin at dadakilain niya tayong lahat pagdating ng takdang panahon. Kaya manatili lang tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag tayong mawala sa Kanya, manatili lang tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanyang kapangyarihan at magpasakop tayo sa Kanya. At pagdating ng araw, in His perfect time, ay kung ano man yung gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin, ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Kaya manampalataya lang tayo sa Kanya. Huwag tayong mawalay sa Kanya. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. At sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. So kung ano man yung mga alalahanin natin sa buhay, mga problema, mga anxieties natin, mga dalahin natin sa buhay, wag natin panghawakan yung mga yun. Lahat ng mga ito, isurrender natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang tunay at totoong nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano man yung mga problema natin, wag natin akuin kasi burden ni God yun. Hindi natin burden yun. Kaya lahat isurrender natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng alalahanin natin sa buhay at kung ano man yung mga anxieties natin, okay lang tanggapin natin pero kasi meron naman tayong Panginoon na nagmamalasakit ng totoo sa atin at hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan na ang lahat ng problema natin ay magkakaroon ng kasagutan, katagumpayan. Kaya huwag tayong matakot na kung ano man yung naranasan natin sa buhay natin, part of living na kasi yun. Kaya ang nais lang natin gawin ay manatili lang tayo sa Kanya, manampalataya sa Kanya na ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng mga problema natin, mga alalahanin natin, mga anxieties natin, isurrender natin lahat sa Panginoon at siya yung bahala at He will take charge sa mga alalahanin natin sa buhay. Punta po tayo sa 8. Punta po tayo sa 8. Sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Dito pinaalahanan tayo na lagi tayong maganda, maging handa tayo sa bawat oras. Kasi ang diablo andyan lang, parang leon na umaatungal, aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kaya tayo maging handa lang tayo, huwag tayong matakot sa kalaban natin, huwag tayong matakot sa demonyo kasi ginugulo lang tayo niyan. Kaya ang gawin lang natin, manampalataya lang tayo sa Panginoon. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya manatili lang tayo sa Kanya. Ah, Pagtibayin natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya dahil yun yung panlaban natin sa demonyo. Panlaban natin siya, panlaban natin sa kalaban natin na hindi siya makakalapit sa atin hanggat ang Panginoon ay nasa puso natin, hanggat tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi niya tayo masisila, hindi niya tayo basta hindi niya tayo masisila, hindi niya tayo ma, masisira. Kaya maging alerto lang tayo. Lagi nating anuhin na kapag ang diablo nandiyan lang sa tabi natin. Kasi nandiyan lang naman ang diablo sa paligid natin eh. Kaya pananatilihin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon para hindi siya makalapit sa atin. Na kapag merong times na nawawala tayo, mag-pray lang tayo para ang Panginoon patuloy niya tayong yakapin, patuloy niya tayong samahan na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang Panginoon, pangako niya nga sa atin, di ba? Bawat oras kasama natin siya. Kapiling natin siya sa bawat oras. Kaya manatili lang tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang kapangyarihan. Kaya kapag tayo ay nanatili sa Kanya, walang masamang mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo ay protected tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 9, huwag kayong matakot sa Kanya. Yun nga, huwag tayong matakot sa Kanya, magpakatatag lang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos dahil tulad ng iba, hindi lang naman tayo nagtitiis sa ganitong kahirapan. Lahat tayo sa buong mundo ay
nakakaranas ng mga pagsubok. Kaya manatili lang tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Panghawakan natin yung mga pangako niya sa atin. Panghawakan natin na kapag tayo nanampalataya sa Kanya, ay hindi niya tayo pababayaan, na lahat ng ating gagawin, magtatagumpay tayo kasi sinusurrender natin ang lahat ng mga problema natin sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, manampalataya lang tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya, yung faith natin, yung trust natin sa Panginoon, wag natin iwala yun kasi yun yung magpapatibay sa bawat isa sa atin, na kahit anong problemang darating sa buhay natin, kaya natin harapin, kaya natin mapapagtagumpayan natin yung mga lahat ng mga ito, kasi basta as long as kasama natin, as long as nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya manatili tayo sa pagmamahal niya, manatili tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, para anuman yung mga problema na darating sa buhay natin, ay mapapagtagumpayan natin yung lahat ng mga yon. Sa verse 10, sa verse 10 po, sabi niya, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Ang sarap ng pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Parang pagkatapos ng mga pagtitiis, ng kunting panahon lang, tapos darating yung time na yung pagpapala ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung kaganapan, katatagan at lakas loob na isang pundasyon na di matitinag ay mararanasan natin. Mararanasan natin dahil ang Panginoon yung kasama natin sa buhay natin. Kaya manatili lang tayo sa Kanya. Siya yung tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kalulatian kasama ni Kristo. Siya yung um, siya yung kasama natin sa bawat oras, araw-araw, sa umaga, paggising natin sa umaga, kasama na natin ang Panginoon. Kaya dapat huwag tayong matakot sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung mayroon tayong problema, wala tayong, halimbawa, wala tayong pera, wala tayong pagkain, huwag tayong matakot kasi ang Diyos naman yung magbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. So, tumawag lang tayo sa Kanya um, na palagi niya tayong gabayan, palagi niya tayong samahan, at palagi niya tayong patnubayan. Kaya dito nga sa verse 11, no, sabi niya, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. So kung kapangyarihan ay nasa Diyos magpakailanman. So yun yung panghawakan natin, na kapag tayo ay uh, patuloy na nanampalataya sa ating Panginoon, yung kapangyarihan niya magpakailanman, nasa atin din. So papuri. Yung ano po, no, yung kabuuan po nung nabasa natin, yung verse na 5 to 11, uh, pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung lahat tayo, bata, matanda, magpa, magpakumbaba, magpakumbaba sa bawat isa sa atin. Yung let us be humble to one another, no? Kasi yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At magsubmit tayo sa mga pinuno na iglesia, sa mga pastor natin. Magsubmit tayo sa kanila kasi sila yung naggumagabay sa atin. Kaya dapat tayong sumunod sa kanila, manatili sa mga tuntunin nila, as long as alam naman natin na lahat ng ginagawa nila ay para naman sa kabutihan ng bawat isa sa atin. At yun nga, lahat ng mga problema natin sa buhay, anxieties natin, ay ipagkatiwala lang natin sa ating Panginoon kasi hindi niya tayo iwan. Siya yung tunay na nagmamahal, ang tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya ipagkatiwala natin lahat yung mga problema natin, yung mga alalahanin natin. Wag nating panghawakan, wag nating hawakan yon kasi hindi yun sa atin. Hindi natin burden yun, kundi yun ay burden ni Lord. Kaya ipagkatiwala lang natin sa Panginoon yung mga anxieties natin, yung mga problema natin, yung mga alalahanin natin sa buhay. At 'di ba sabi nga na ang Panginoon, ino-oppose niya yung mga mapagmataas. Galit siya sa mga mapagmataas, kaya at yung mga
yung mga humble ay pinagpapala niya. Kaya yun, maging humble lang tayo palagi dahil yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang Panginoon, in His perfect time, itataas niya ang bawat isa sa atin na yung as long as yung paniniwala natin, pananampalataya natin, ay manatili tayo sa Kanya, na huwag tayong mawalay sa Kanya. Kaya palagi natin ipag-pray na, Lord, hawakan mo kami na huwag mo kami iwan, na patuloy mo kami samahan, gabayan sa lahat na aming ginagawa. At lagi lang tayo manalangin sa ating Panginoon na hindi niya tayo iwan, na hindi niya tayo pababayaan. At lagi natin, sabi niya pa nga, paalala niya rin sa atin dito sa nabasa nating verse, no, na i-resist natin yung mga devil, yung mga gawain na masama, i-resist natin yung mga yon. At yung magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa mga kaya niyang gawin, kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, kasi yun yung nais niya para sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo ay patuloy na humahawak sa Kanya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, at ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin yung mga pangailangan, yung beyond our needs, ipagkakalob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya manampalataya lang tayo sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, manatili tayo sa kanyang kapangyarihan, manatili tayo sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, at lagi natin ipagdasal na samahan niya tayo, na huwag niya tayong pababayaan sa bawat oras. Dahil ang sabi nga, ang Panginoon kasama natin sa bawat oras, at manatili lang tayo sa Kanya at kapiling natin siya sa bawat oras sa buhay natin. Kaya huwag tayong matakot, ayun, maging alerto lang tayo palagi, maging humble tayo palagi. Kasi yun yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun lang po yung message ng Panginoon. All glory to God po. Thank you po.